Sa panahon natin ngayon, marami ng mga naglulutangan sa ating dagat na nagmula pa sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ba ay senyalis na ng katapusan? Kung napapansin nyo, marami tayong mga naririnig o mga napapanood ng mga balita na lumalabas patungkol sa mga naglalabasan ng mga kakaibang nilalang na galing pa sa pinakailalim ng dagat. Kung titingnan natin yung mga nilalang na ito na naglalabasan, masasabi natin na talagang ngayon lamang sila nagpakita sa atin. Kasi mga kapatid, yung mga nilalang na ito na naglalabasan sa panahon natin ngayon, hindi po talaga sila lumalabas. At meron talaga silang lugar na doon lamang sila. So, ibig sabihin, doon lamang po sila sa lugar na yon at hindi sila magpapakita sa mga tao. Kamakailan lamang, merong mga lumabas na mga nilalang na galing sa pinakailalim ng ating dagat. At kinagulat po ito ng maraming tao. Isa na po dyan yung tinatawag natin na anglerfish o kilala rin sa tawag na black devilfish. Nagulat po ang marami nang makita yung isda na ito sa mababaw na parte ng dagat. So, unang pagkakataon po kasi sa kasaysayan ng ating mundo, ngayon lamang may lumabas na anglerfish sa mababaw na parte ng dagat. At ito po ay napakapambihirang pangyayari sa ating mundo ngayon. Kamakailan lang din mayroong namataan na rare ore fish o kilala rin sa tawag na doomsday fish. Ito po ay natagpuan sa mababaw na parte ng dagat doon sa Mexico. At tulad din po ng anglerfish, madalang po itong makita sa mababaw na parte ng dagat. Dahil yung mga ganyang klaseng isda, naninirahan po sila sa pinakamalalim na dagat at doon lamang po sila pwedeng manirahan. Wala pong liwanag doon at puro kadaliman lamang. So sanay po sila sa lugar na madilim. Kaya hindi po sila tumatagal kapag merong liwanag. Ngayon may mga naniniwala o pamahiin na sinasabi na kapag lumabas daw itong doomsday fish na ito raw ay senyales na merong parating na matinding sakuna sa ating mundo. Kaya maraming mga nag-alala nung lumabas itong ganitong klaseng isda sa ating karagatan. Ngayon kung mapapansin po natin yung pangalan ng mga isda, makikita po natin na ito ay pumapatungkol sa kasamaan o kayaman sa katapusan ng ating mundo. Halimbawa na lamang po yung anglerfish. Ito po ay tinatawag din na black devilfish. Dahil po sa itsura nito na medyo nakakatakot kapag tinignan. Kung papansin din po natin yung ipin nito, parang handa po siyang umatake. Kaya po tinawag siya na black devilfish. So sinasabi rin na lumabas itong black devilfish na ito kasi nga po sinasabi na meron daw lalabas na halimaw sa dagat. At yung halimaw na yon ay walang iba kundi yung Leviathan na sinasabi po doon sa Biblia. Bukod po dyan, yung doomsday fish, sinasabi rin po na ito ay may kinalaman sa mga huling araw dahil po sa salitang doomsday. Pag sinabi po kasing doomsday, ito ay pumapatungkol sa mga hindi magagandang mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon. At ito rin po ay pumapatungkol sa katapusan ng ating mundo. So dahil lumabas daw yung isda na yan, ibig sabihin niya, nakakaramdam daw siya na mayroong sakuna na pwedeng mangyari sa ating mundo. At ito ay senyales na malapit na magsimula yung matinding kapighatian sa ating mundo. So ano nga po ba yung explanation natin dito patungkol sa mga naglalabasang kakaibang nilalang na nagmula pa sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan? So meron pong iba't ibang mga explanation yung mga eksperto patungkol dyan. Halimbawa na lamang po, kaya po may mga naglalabasan ng mga kakaibang nilalang na galing sa pinakamalalim na parte ng ating dagat ay dahil po yan sa exploration ng mga tao sa malalim na parte ng ating karagatan. So marami na pong mga nagtatangka na pumunta sa pinakamalalim na parte ng karagatan para pag-aralan po yung ilalim ng ating dagat. So dahil po dyan, nakaka-apekto raw yan sa mga nakatira doon sa ilalim ng dagat. Kaya meron pong ilan na pumupunta na sa mababaw na parte ng ating dagat tulad na lamang ng anglerfish. Sa pamamagitan po kasi ng mga makabagong teknolohiya tulad na lamang ng mga submarine o mga underwater drones, yan po ay gumagambala sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Kaya sila po ay umaalis sa kanilang mga lugar. Pwede rin po na masabi natin na ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kapaligiran. Kaya na lamang po ng pagbabago ng klima at polusyon sa ating dagat. So sa pamamagitan ng mga yan po yung naging dahilan kung bakit nagbabago yung ugali o kaya man yung galaw ng mga nilalang na nasa ilalim ng dagat. So habang tumataas po kasi yung temperatura sa dagat, lumilipat ang ilang mga species sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Tulad nga ng mga nakatala sa pinakamalalim na parte, sila po ay lumilipat na sa mababaw na parte ng dagat dahil nga sa climate change. Yung ilang mga nilalang na naninirahan sa malalim na parte ng dagat ay lumilipat po sa mas madaling mapuntahan o sa mas mataas na temperatura. So dahil nagbabago yung ating kapaligiran at temperatura, sila po ay lumilipat na sa iba't ibang mga lugar. Ngayon may ilan namang mga nagsasabi na meron daw itong kinalaman sa nalalapit na katapusan ng ating mundo. Yung pagkilos po ng mga nilalang na yan na nasa ilalim ng dagat, yan daw po yung nagsasabi sa atin na dapat maghanda na tayo. Kasi sila lamang daw po yung nakakaramdam ng mga kung anong pwedeng mangyari sa ating mundo. Kaya raw po sila lumabas para balaan ng lahat na merong hindi magandang mangyayari sa ating mundo. Tulad na lamang po ng doomsday fish na madalang magpakita. So sila po yung pinaniniwalaan na nagbibigay ng babala patungkol sa paparating na sakuna. Ang iba naman po, nire-relate po nila yung mga naglalabasang nilalang na ito sa dagat doon po sa sinasabi ng Biblia.
Tulad na lamang po ng sinabi ko sa inyo kanina, may ilang mga naniniwala na yung paglabas ng mga iba't ibang mga nilalang na ito na galing sa ilalim ng dagat, ito po ay senyales ng paglabas ng halimaw na galing din sa ilalim ng dagat. So pwedeng ito po ay literal o symbolic lamang. Kasi mga kapatid, sinasabi ng Biblia na merong nilalang sa ilalim ng dagat na kinakatakutan ng mga tao noon pa man. At yun po yung tinatawag natin na Leviathan. Maaring ngayon, maliit na mga nilalang lamang po yung naglalabasan ngayon sa dagat. Pero may mga naniniwala na darating yung panahon, meron ng mga lalabas na mas malalaking nilalang na galing sa pinakailalim ng dagat. At isa na po dyan, yung Leviathan. So yun po ay paniniwala nilang literal na meron lalabas ng mga halimaw na galing sa dagat. Ngayon, symbolically naman po dahil sinasabi ng Book of Revelation na merong halimaw o Antikristo na aahon sa dagat, maaaring naglalabasan na po yung iba't ibang mga nilalang na galing sa ilalim ng dagat dahil yan daw po ay senyales na lalabas na rin yung Antikristo mula doon kay Satanas. Kasi nga po yung dagat, ito ay sumisimbolo sa kadaliman, kaguluhan at higit sa lahat, ito po yung lugar na kung saan nandoon si Satanas. Kasama na po dyan yung kanyang mga kampon. Sila po ay nandoon sa abyss. Ayun nga, pinaniniwalaan, ito ay nasa ilalim ng dagat. So dahil lumabas na nga raw po yung mga nilalang mula sa abyss, sunod-sunod na raw po yan na may mga maglalabasan pa ng mga kakaibang nilalang sa susunod na araw. At yun nga po, symbolically, lalabas na yung Antikristo. Yung mga naglalabasan po ng mga kakaibang nilalang sa pinakailalim ng dagat, hindi po natin masasabi na sila po yung nagbibigay ng senyales patungkol sa katapusan o sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa totoo lang, marami pong mga palatandaan ng katapusan o pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na pwede nating makita sa kalangitan, sa kalupaan o kaya man po sa karagatan. Basahin natin yung Luke chapter 21 verse 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. So mga kapatid, napakarami pong mga senyales patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Saan man po tayo tumingin, sa langit man, sa lupa, o kahit sa dagat. So wala pong duda, napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So abangan pa po natin yung mga susunod na mga palatandaan na makikita natin kahit saan. So sa pamamagitan po niyan, yun yung magbibigay sa atin ng pag-asa at magbibigay din po sa atin ng kapayapaan na sa kabila na walang kasiguraduhan sa ating mundo, meron pong kukuha sa atin at ililigtas tayo sa mundo na ito na punong-puno ng kapighatian. So patuloy lang po tayong manatili sa kalooban ng ating Panginoon at maghanda tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo.